Banal na misa na may liturhiya ngayong araw ng Lunes sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang ng pamumunuan ng ating Kura Paroko Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Pasalamatan natin ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Amen.
Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Muli, pasalamatan natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Matagal nang ipinahayag ni Propeta Mikas na magmumula sa Bethlehem ang isang pinunong maghahari. Natupad ito kay Jesus na isinilang ni Maria sa Bethlehem noong panahon ng census ng mga Romano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas.
Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawat. Magalak ka, Birheng mahal, ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao.
Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanlan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, isang magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nagkakatipon para ipagdiwang ang kapisahang ito ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Sa ating pong liturhiya, 3 lamang po sa isang taon o sa loob ng isang taon, ang kapanganakan ay atin pong ipinagdiriwang. Unang-una na dyan, ang kapanganakan o birthday nino ni Jesus. Pangalawa, sinong pinagdiriwang pa yung birth date? Si San Juan Bautista. At ang pangatlo ay itong ang mahal na Birheng Maria, ang asawa ng ating patrong si San Jose, ang piniling maging ina ng ating tagapagligtas. Kung kaya't ang mahal na Birheng Maria ay isang biyaya sa ating lahat. Sabihin po nga natin sa ating Panginoon, salamat Panginoon sa biyaya. Salamat Panginoon sa biyaya. Yan. Kaya ang mahal na Birhen ay napakalapit sa ating mga puso. Napakalapit lalong-lalo na sa atin pong mga Katoliko. Si Maria, bagamat tao, ay pinagkalooban ng biyaya ng Diyos na maligtas mula sa anumang bahid ng kasalanan upang maging karapat-dapat na maging tagapagdala ng sanggol na magiging tagapagligtas natin. Hindi siya naging Diyosa. Hindi siya ginawang Diyos. Mula umpisa, mula sa sinapupunan pa lang hanggang siya ay iakyat at koronahan sa langit bilang reyna ng langit at lupa, siya pa rin ay nanatiling tao. Katulad natin, nanatiling magpasa hanggang ngayon ay ina na rin natin. Diba? Isang magandang katangian ng mahal na Birhen, bagamat tayo na mga nagdidebosyon sa mahal na Birhen, yung ating debosyon talagang ipinapamalas natin sa pagbibihis. No? Nakapasok na po ba kayo sa ating exhibit ng iba't ibang mga imahin, larawan ng mahal na Birhen? Talagang yung iba ay napaka-grandiosa, mamahalin. Meron bang tunay na ginto o diamante doon? Fake? Naman fake, no? Pero 'di ba, hinahangaan natin lalo pa ng mga sinaunang taon, talagang totoong diamante, totoong ginto ang ibinibihis sa mahal na Birhen bilang pagpupugay at pagpapasalamat ng isang pamilya o ng isang taong nagdidebosyon sa mahal na Birhen. Pero wag nating kakalimutan, ang mahal na Birhen ay nananatili sa kanyang kababaang loob bilang alipin ng Panginoon.
At yun nawa yung atin pong mas matutunan. Nakakatuwa po no, na ngayon ay punong-puno tayo ngayong gabi. Nagsasama-sama ang lahat ng mga anak ng mahal na Birheng Maria. Tingnan nyo nga muna yung mga katabi ninyo. Sabihin nyo nga, salamat naririto ka. Kasi diba, minsan hindi maiiwasan ang mga anak, ang mga magkakapatid, may mga tampuhan. Pero kapag birthday ng ina, magsasama-sama. Kasi mahalaga yon para sa isang ina na kahit may tampuhan ang mga anak niya, kapag araw ng okasyon niya, wala siyang ibang gustong regalo kundi yung makita niya na magkakasama ang kanyang mga anak. Kahit hindi napapansinan, kahit yung pagkakuha pa lang ng pansit, upo agad. Kahit nag-iiwasan, no? Pero kinatutuwa ng mahal na ina, bilang ina natin, na nag-effort ka, na pumunta dito no, para bumati, para makisaya, para magpakita sa mahal na Birhen at malaking bagay na po yan. At bilang ina, patuloy niya tayong ipinagdarasal para sa ating kapakanan, sa ating kabutihan, at lalong-lalo na para sa ating mas maayos na samahan o pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Huwag natin kakalimutan na baka kasi maiwan lang tayo dun sa debosyon, maiwan lang tayo sa pag-aalaga ng imahin, tapos mag-aaway-away tayo, magtatampuhan tayo. Diba, kung nakaganon ang mahal na Birhen, sabi, sa tingin nyo kaya, gumaganon kaya siya? O kung hindi man nakaganon. O ano man, no? O ano man ang posisyon no? ng mahal na Birhen. Pero, ang mahal na Birhen ay isinilang sa mundong ito, hindi para sambahin. Isinilang ang mahal na Birhen para maglingkod. Para paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ipinanganak siya sa pamantayan ng mundo, hindi sa isang contractor family. No? Pasok pa yung contractor. Ipinanganak siya sa isang napakasimpleng pamilya. Kung tutusin sa pamantayan ng mundo, mahirap na pamilya. Mula pa sa isang bayang hindi kinikilala. Pero kumilos ang Diyos. At talagang sa ganung paraan, para nang sa ganon ay mas makilala ang pagkilos ng Diyos, hindi ang kilos ng tao, kundi ang mahiwagang pagkilos ng Diyos. At magpasa hanggang ngayon, kumikilos pa rin ang Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mayroong kang ina. Sige. Meron tayong ina. Ha? Kung sakali man, yung biological mother mo, hindi ka okay, hindi kayo okay, pero meron ka pa rin ina na po pwede mong lapitan, o pwede mong kausapin, pwede mo rin yakapin kung gusto mo. Huwag nga lang sa labas, ha? Baka kasi mapaggamalang kang eng-eng. No? Pero, di ba, ituring natin, hindi, huwag lang basta sa, no? We look beyond the image. No? We look beyond the image. Kundi tingnan mo, ito ay nagpapakilala bilang isang ina. Ipinanganak sa mundong ito para maging aking ina, na lubos na kakaunawa sa aking mga kahinaan, sa aking mga pagkukulang, at lalong-lalo na yung tumatanggap sa atin sa kahit ano paman ang ating mga nagagawang pagkakasala o pagkukulang. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, mayroong kang ina. O pwedeng yung ina mo nawala, no? Nagwawala, nagwawalwal, pero meron ka pa rin isang ina
Tanging ina mo. Di ba? Di ba? Mayroon tayong natatanging ina na kahit kailan, hindi rin naman tayo iniwan. At hindi tayo iiwan. Kahit iniiwan ka ng iba, kahit iniiwan ka ng mga kusino man, pero ang mahal na Birhen bilang isang ina, hindi tayo iiwan. At tutulungan niya tayo mailapit sa kanyang anak, ang ating tagapagligtas. Kaya nararapat lamang, muli, hindi man tayo naiintindihan ng ibang sekta, ng ibang relihiyon, anong pakiko? Di ba? Kung di man tayo iniintindi sa pagkilala natin sa mahal na Birhen, ano ngayon? Basta para sa atin, siya ang ating ina na nagmamahal sa atin, kaya nararapat lamang na kapag birthday niya, isi-celebrate natin. Sige nga po, awitan nga natin ng happy birthday ang ating mahal na ina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pasalamatan natin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Ipagdiwang natin ng may kagalakan ng kapanganakan ng mahal na Birhen Maria sapagkat mula sa Kanya ay sumikat ang araw ng katarungan. Si Kristo na ating Diyos at sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang pagsilang na mahal na Birheng Maria ay hudyat ng pagsikat ng ating kaligtasan, naway magalak ang buong mundo sa natatanging biyayang ito. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang mahal na Birheng Maria, ang karangalan ng Israel at ang karangalan ng ating nadungisang pagkatao, naway purihin siya ng bawat salinlahi at tawaging mapalad. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Si Maria ay napuspos ng biyaya upang tanggapin ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway makilala rin natin ang mga espiritual na pagpapalang ipinakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Tinawag ni Elizabeth si Maria na bukod na pinagpala sa babaeng lahat dahil sa bunga ng kanyang sinapupunan. Naway tularan natin si Maria sa pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang mahal na Birheng Maria, ang tala ng bagong ebanghelisasyon, naway tulungan niya tayong maging maningning na saksi ng pakikipag-isa, paglilingkod at pagmamahal sa mga dukha upang umabot ang kagalakan ng ebanghelyo sa dulo ng daigdig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ipanalangin natin ang mga agarang pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling intensyon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang lahat ng ito iniiling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Birhen. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan. Laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanangan. Kaawan mo at tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at sa lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagapili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsalo-salo mo sa piging na banal, sa kapisahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Gusto ko lang pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat po para sa lahat ng mga nakiisa, bumili at tumulong para sa proyektong May 100 para sa tahanan ng ating patrong si San Jose. At yung ating pong fundraising ay ginamit po sa pagsasaayos ng ating sacristy, yung nandito po na sa aking kaliwa. Ayan po yung una. Ngayon naman ay maayos-ayos na po siya at ipapaubaya ko naman yan sa susunod na pare, yung maglagay ng mga abubot at mga mga pampaganda pa. Pero sa ngayon, okay na po yan. At ang susunod naman po natin na aayusin ay yung CR po natin, yung public CR. Kasi dapat kung magsi-CR kayo, maginhawa ang pakiramdam ninyo, no? Kaya lang, bago kayo pumasok, inihimatay na kayo. Kaya kailangan, yung medyo yung tulo-tulo dito, kaya pa nating tiisin yan, no? At sa susunod na po yan. Pero ito po yung ating next priority, ay maisaayos po yung ating public CR na mas maging komportable kayo sa inyong paglalabas ng sama ng loob, ng inyong mga saloobin, no? So tulungan niyo po kami ulit sa paunti-unti, no? Para hindi maging mabigat po sa atin o maging burden na lagi nyo na lang kaming maririnig na may collection, pero kung mayroon pong willing, pwede kayong dumalaw, silipin nyo po yung CR, baka mayroon po kayong matanggap na espiritu na sinasabing ikaw ang kailangan ko, no? So dalaw po kayo, ihi po kayo doon. Yan, so welcome po kayo, no? Muli, salamat sa mga nag-organize sa Finance Council natin, sa PPC natin, sa mga ministries and organizations. Pasensya na kayo kung lagi kayong binabagsakan ng ticket, no, para tumulong. Pero lahat naman ng ito ay para sa asawa ng mahal na Birhen, si San Jose, ang kanyang tahanan. So mahirap naman yung habang nagmimisa tayo, bigla kayong tutuluan dyan, no? So, unti-untiin lang po natin para hindi natin namamalayan na isaayos na pala natin yung tahanan ni San Jose. And sa huling pagkakataon, inaanyayahan kayong dumalaw mamaya doon sa ating exhibit, ng Marian exhibit natin, matunghayan nyo yung iba't ibang mga imahin ng mahal na ina. At pagkatapos po ng misa, doon sa mga nais pong makilahok, may konting programa po sa likuran. At doon na rin po gaganapin yung raffle draw natin kung sino yung mananalo ng cellphone, laptop, at yung ating pong e-bike na nakadisplay doon sa likod. Bilang pasasalamat sa inyong suporta at tulong maging sa mga nasa online, no? Yung mga online donors, online participants natin sa proyektong ito para sa kaarawan ng mahal na Birhen. Kaya muli po, maraming salamat sa inyo pong lahat. At yung mga gusto pong makisa sa Biyernes, yung nabanggit ng ating commentator, dadalhin po yung imahin ng Kambal na Krus, yung chapel doon sa Rabago,
yung imahin doon ng kambal ng krus ay ilalagak po sa Manila Cathedral at may misa po doon sa Friday ng 12 noon, no? 12 o'clock. So kung wala po kayong pasok, makiisa po tayo sa banal na misa gaganapin sa Manila Cathedral. So kung meron po kayong t-shirt ng San Jose, suotin niyo po yung kay San Jose. No? Kung wala naman, okay lang po yun. Basta't nakadamit po kayo na pupunta doon, ha? So, magkita-kita po tayo sa Biyernes sa Manila Cathedral. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.